guys, check natin yung aking Platinum Dumbo Ear Guppy na last time ginbreed ko. Ngayon check natin, tingnan natin. Ito lang yung aking breeding tank. So dito ko nilagay yung tatlo na females saka isa na male. So ngayon check natin, tingnan natin. Kunin muna natin ito yung dahon. Ayan na guys, so nag drop na yung female. Ayan, may mga maliliit na mga guppy. Ayan, so ito yung mga anak ng albino Platinum Dumbo Ear. Ayan, dami na. Ayan yung male, oh. Tsaka yung tatlong females. Ayan, tatlong females. Iwan ko kung saan dyan ang nanganak na. Pero tatlo yan sila eh. So ayan, marami na rin mga maliliit. Napansin ko kanina nung tiningnan ko, mayroon ng mga maliliit na mga guppy. So nanganak na yung isa sa tatlo na mga females dito sa breeding tank. Ganyan lang guys yung breeding tank ko. Kung ano yan siya, mga nasa ano yan siya, 10 gallons. Itong lagayan na to nasa 10 gallons. Yan, ganyan lang kamaliit. So nilagyan ko lang ng ito guppy grass. Yan, guppy grass para maging hiding spot ng mga maliliit. And saka mayroon akong ito water lettuce na dwarf. Pag ganito, pwede na to pakainin yung mga maliliit na mga guppy fry. So pakainin natin ngayon para mabilis sila maglaki. Ito lang yung gamit ko na ipakain natin sa mga fry. Yan, so powder fish food lang to. O tawag namin dito is PO1. Kagandahan lang nito ng PO1 kasi maliliit siya. At tapos pwede mo siya mapino pa para sa mga maliliit, sa mga bagong panganak na mga guppy. Ay, ganyan mo lang siya para maging pinong-pino. Ayan, kain natin. Kainin natin yung mga bagong mga guppy. So yan, mga pino-pino talaga yan, no. Yung mga pino dyan, yan kakainin niya ng mga maliit. And yung mga malalaki, ang mga granules, kakainin niya ng mga malalaki na guppy. So ang feeding ko nito ay 2 to 3 times a day. Mas maganda, no, para mas mabilis lumaki yung ating mga alagang guppy. Pero sa akin, napakain ko silang 2 times a day lang kasi sa tanghali wala ako dito, sa umaga sa hapon lang. Dito sa tank na to, ito yung aking outcrossing. So, in-outcross ko siya sa same na Platinum Dumbo Ear, Platinum Dumbo Ear, same sila. In-outcross ko lang siya. Yung isa kasi galing yun sa ibang breeder. So ito currently na-breed ko yung akin. Maliliit yung mga fins niya. So in-outcross ko para ma-improve ko pa yung kanyang color, fins niya, saka yung health ng guppy. So it's better talaga na mag-outcross tayo lagi ng guppy natin. So dapat from different breeder naman para ma-maintain natin yung health saka yung quality ng guppy. O kung gusto nyo i-improve yung mga fins niya, kailangan mo rin siya i-outcross. So pag nag-outcross ka, same strain pero different breeder. Galing sila sa different breeder pero same strain. Yun yung outcrossing para mas maganda pa yung kanyang ma-improve pa natin yung finnage, yung health ng guppy. Aside sa outcrossing, maroon din akong mga crossbreeding. Ang crossbreeding ko ay Tiger Guppy saka RDSS. So ang anak niya tinatawag ko na hybrid na RDSS. So ayan guys, counting update lang tayo dito sa ating guppy farm. And sana nagustuhan yung video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong video. Once again, thank you so much for watching and see you on my next video.